First Samuel chapter 4. Verse number 2 as tani sa chapter 7 verse 1, no? Pero ang ato ng tawon is chapter 4 lang anay, no? So hindi tani pwede mautot kay amo ginaya ang flow sa sining nga story, no? Nag-chat ko sa inyo, no, to read in advance ang chapter 4, 5, 6 and 7, no, sa First Samuel. Kung gibasa na ninyo mapaturan, and if you are going to look at the flow of the story from chapter 1, base sa una yung mapagbasa, magbaba, Ark of the Covenant, dayon ang focus. Sa chapter 4, 5, 6, and 7. No? Ang 7 actually, ilan na mapag hinulsol. No? Ang chapter 7, dra na nga naghinulsol sila. Pero matingala ka nga muna ang focus sa chapter 4, 5, and 6. Ang Ark of the Covenant. No? Nga grabe ka, careful ang writer sa pagsulat nga amo niyo nga mabaka bala may kaangtanan gid sa mga previous nga natabo. Kag in preparation sa matabo sa chapter 7, and then may mga surprises nga matabo sa chapter 8 pagit sang First Samuel. No? Nga magbaka daw kanami na tani sang dalagan, sang storya, pero may mga twists and turns sa sining libro. Nga mga unexpected nga mga curves bala mo abi ko diretso ni gali. No? Magpatuo ka gali. No? Extreme right gali ni, dugay-dugay sa punta, extreme left naman nga pagliko. No? May mga twists and turns sa sining libro. Kaya kung ang tao natin, mga kuturan, para maangot natin, ang chapter 4, 5, 6, sa chapter 1 to 3, importante nga maintindihan natin kung ano ang mga nagkalatabo sa chapter 1. No? Lantabla again, no? Sa makadali. Ang chapter 1, matingala ka nga ang focus, no? Kaga ang mga themes nga halos ginasulit-sulit is ang worship. Pagbasa mo chapter 1, verse number 3, yung tawag. Now this man, si Elkanah, this man used to go up, year by year from his city to worship and to sacrifice to the Lord of hosts at Shiloh. Year by year. We are not told kung kapilan nga tuig, basta year by year. Hindi niya once in every 10 years, no? Kundi kada tuig. And then verse 7, so it went on year by year. As often as she went up to the house of the Lord. Si Hannah, upod dyan iyang abana nga si Elkanah, tiini nga mag-asawa, nagakadto dito sa temple sa Shiloh to worship God. And then, pagka verse 19, they rose early in the morning and worshiped before the Lord. Pagka verse 21, again, they went up to offer to the Lord the yearly sacrifice and to pay His vow. Pagka verse 24, aram dapat na-emphasize ang house of the Lord. Pagka verse 28, si Samuel nag-worship sa Diyos. There, sa temple sa Shiloh. So, dira mo makita ang emphasis is worship. Pero as the story goes on, paglabot sa chapter 2, medyo may problema. Chapter 1, worship. Pagka chapter 2, verse 12, now the sons of Eli were worthless men. They did not know the Lord. Ang mga tao nga in charge sa worship, mga corrupt priests. So, dira pala nga matamat nga gina-reveal sa writer, may problema ka dyan. Grabing emphasis sa worship. Pag chapter 2, ang mga tao nga naga-involved dito, ang mga naga-lead actually, ang mga nag-ara, ang mga higher officials, nga ara dito sa templo nga nag-serve sa Shiloh, no? Mga corrupt, mga bata, sang pare, the priest, no? Ang muning mga sons of Eli, who were worthless men, who did not know the Lord.
amo na nga pagka verse 13 bawgin plastar sang writer ang custom sang mga pari. No, may mga bagay nga sa Leviticus nga ilan ang dapat batunon, ang right thigh, ang breast, sang offering, no, pag-iban pa. In this way, pwede ka pa gusto, pero according sa verses 13 onward, 14, ang custom nila yaga, gina-break nila ya ang clear na teaching sa law ni Moses. Minsan ano lang, kuha na sa 3-pronged fork dira, ituslok na sa kaldero, sampang ginalagda na, gina-burn ang fat. No? Kung anong makuha nila, bahala na nga gina-prohibit ina, kag bahala na kung hindi amo na ang ginambalsang law ni Moses nga dapat iya kapare, basta paon nila. So, dila parang ginadisregard nila ang kasubuan sa Diyos. Kag wala labot sila, ang ilang pag-operate dito ya, by force pa. Nga sila bigyan ang authority. O, kita mo sa verse number 16, emphasize dira, no? And if the man said to him, let them burn the fat first, and then take as much as you wish, the servant of the priest would say, no, you must give it now, and if not, I will take it by force. So, natawag lang mga nag-lead dito sa worship sa Shiloh. So, dira pala makita mo nga may problema bidya ang sistema sa nilang worship dito. No? Pero ang emphasize sa chapter 1, may araya nga mga true worshiper nga nagkakadto dito. Pero ang ginapakita naman sa chapter 2, mga corrupt nga mga leaders nga ang in charge especially sa worship. Ang ilang nga mga ginobra. Verse 17, thus the sin of the young men was very great in the sight of the Lord, for the men treated the offering of the Lord with contempt. Ang pamagpot nga gin-emphasize sa verse 12, the sons of Eli did not know the Lord. Di kung hindi nakilala ang Diyos, it doesn't mean na hindi sila aware sa kasubuan. Aware sila sa kasubuan, kaya sila mga servants ang pari, Levite sila, nag-alagad sila dito sa templo. Pero they did not know the Lord. No? Nga may relationship sila sa Diyos. That's why tawag na worthless men sila. Pero abi pa ni Eli, ang worthless. Si Hannah, nabi ang worthless woman. Pero grabe, hindi mo na palagpat ng gibutan sa writer ng bata ni Eli were the ones who were worthless. Hindi sila pa leader. In charge sa worship dito sa Shiloh. And then verse 18, kinapasal si Samuel nag-minister sa Diyos. Pagka verses 22 onward, sa verse 36, dito makita nga ang Diyos na gamit sa man of God. Wala kang pangalanan, no? Verse number 27. Nga nagkadto kay Eli, kag gin-rebuke si Eli. Sa sala nga iya nga gina-condone, iya gina-tolerar sala sang bata niya. No? And then dira gin-reveal sa Diyos kung anong iya pag-aubrahon sa kay Eli kag sa iya panmanan. Hambang sa Diyos, and it's very, very clear. Verse 31, behold the days, chapter 2 na ha, behold the days are coming when I will cut off your strength and the strength of your father's house. Ang continuity sang lineage. Utdo na sa Diyos, meaning wala ka na sa kaliwat. Mauntat ina Eli. Di grabe nga privilege sa ila to have been assigned, given the task nga mangin in charge sila sa worship sa Shiloh. Grabe ni nga privilege. Ikumpara mo sa iban nga mga tribo, ang tribe ni Levi, mga anak ni Aaron. So, diri ginambas ang Diyos, I will cut off the strength, your strength and the strength of your father's house, so that there will not be an old man in your house. I-reject ko na yan, ang imo pa ni malay, but I will raise up for myself, 35, verse 35, a faithful priest. This is contrary sa kay Eli, kasi yung mga kabataan, who were unfaithful sa Diyos. Ang masabi siya, I will raise up for myself a faithful priest who shall do according to what is in my heart. Kay sila yan, di ang nila ginabuhat ang iya sa Diyos.
Again, ari pa dyan, makita mo ang kings and judges. Everyone did what was evil in the sight of God. There was no king pa. Ay, pasulod pa lang sa monarchy. Transition pa lang niya from judgeship, kay si Eli nag-judge pa ganit 40 years eh. Chapter 4, sa napatay na siya. No? Transition niya from judgeship to the monarchy sa pagsulod ang mga king or ang kings. First ang king si Saul. No? Diri ang basang Diyos ay raise up a faithful priest who shall do according to what is in my heart and in my mind, and I will build him a sure house, and he shall go in and out before my anointed. Ang king nga ipilion sa Diyos para mag-lead sa iyang katawhan. And then pag chapter 3, gintawag sa Diyos si Samuel. Para ano? Para magwali sa pulong sa Diyos. Kaya si Samuel, according sa chapter 3, verse 20, he was known to be the prophet of the Lord. No? Verse 20, and all Israel from Dan to Beersheba knew that Samuel was established as a prophet of the Lord. Pero grabe nga, kung ni Samuel ang role nga gina-perform niya din. No? Priest man siya, kaya nag-serve sa temple man sa time to ni Eli. Nag-act man siya as judge. Kag nag-act man siya din as a prophet. So hindi lang lahab ni nga role na kuturan. So makitaan mo din, no, nga ang sa outward lamang baka do ka okay man ang Israel, kasi yearly nag-worship man. Or kada adlaw nag-function man ang temple sa Shiloh. Pero pag chapter 2 and chapter 3, makitaan mo ginamat-amat reveal sa writer. Hindi may problema dyan. Hindi ka sa outward. Kundi ang problema, ara sa internal. No? Ang spirituality sa mga leaders, kag sa mga katawhan. Hindi lang niya ang outward. Do pa rin sila, we can perfect our attendance. Makadto ka na simbahan, we can perform our quote-unquote Christian duties. Pero galing ito yung makita na niya, sa tao, ang outward lang. Wala sa tao nga makakita sa tagpusoon sa tao man. Only God knows. Tiyari ka kabalugin ng Diyos kung paano ina-solusyonan. No? Paglabot natin dito sa chapter 3, makuturan, gin-reveal sa Diyos kay Samuel ang pulong sa Diyos. Nga at that time, amugin ang problema. Verse 1 sa chapter 3, the word of the Lord was rare in those days. And there was no frequent vision. So, ginpili sa Diyos si Samuel para magdala sa pulong sa Diyos, i-reveal niya pulong niya kay Samuel, and to reveal that word sa katawhan sa Israel. Una beskin sa kay Eli. Kaya in-judge sa chapter 2 pa lang, haba sa Diyos, i-judge sa kaya, I will cut off your strength and the strength of your father's house. Pag chapter 3, pag-reveal sa Diyos ang pulong niya kay Samuel, anong hambal nila mga kuturan? Verse 10. Then the Lord said to Samuel, behold, I am about to do a thing in Israel at which the 2 ears of everyone who hears it will tingle. On that day, I will fulfill. Gina-confirm sa Diyos, no? I-confirm sa Diyos ang iya nga ginhambal kay Eli, no? Nga mapatay din siya. Pating iya ang ipaano sila, no? Nila nga iya nga household. I will fulfill against Eli all that I have spoken concerning his house from beginning to end. And I declare to him that I am about to punish his house forever for the iniquity that he knew. Kabalo siya sa mga ginobra sa iya mga kabataan. Anong ginobra sa kabataan niya? Pagkat mo chapter 2, verse number 24 or 22, they lay with the women who were serving at the entrance to the tent of meeting. Nagahulit pa sila sa mga babae dito. Di kabalo na si Eli, and yet Eli, ano nang iya bata, ginakonsinti. Kita mo, ginaba pag sa Diyos, nasa chapter 2, mas gina-honor mo imo bata kaysa sa ako. Nga ako dapat i-honor mo because you are my priest. Pagbasa mo sa Leviticus, they will be my priest who will serve me.
Ang imuya dapat priority, ang ginauna muna, ako, hindi bata mo yan. Kagdiri pag-reveal. Namangkot man si Eli kung anong itong ginambas ng Diyos kay Samuel. And Samuel told everything. Kagano hamba ni Eli? It is the Lord, let him do what seems good to him. Amo na ni, again, doon pa rin lang ginabalik ka sa writer, no? Dito sa natabo sa Judges, people are doing what is right in their own area. Diyos na ginaya. Hamba ni Eli, let him do what seems good to him. Kaya people are doing what is good, what is right, according sa ilang niya gusto. And that is the very spirit na nag-govern sa atong yung panahon mo. Just do what you want. Importante, huwag ka naman ginalapak ng tao. O, huwag ka naman ginalapak ng tao, pero ang Diyos ginalapak mo. Ginalapak ko. Ati, basta wala lang kayo maging sakit na tao, wala ko din nagtanda. I'm just living my life. No? Pero ang tawag na, amo ng characteristics or sa natatabo sa Judges, and even there, even ang mga pare, ang iyang mga kabataan. Kagari yung reveal sa Diyos. Pag chapter 4 matuturan, na Art of the Covenant. No, dili lang kita na sa chapter 4. No? Pero tagaan ka mo sa flow sa chapter 4, makita natin dili nga gin-judge ang Diyos. No? Ang title sa aton nawalin, When God Punishes His People. Chapter 4 na matuturan. Pagkadto naton chapter 5, makita natin ang himaya sang Diyos in powerful display dito sa territory sang kontra. No, sa mga sa land sang Philistines. Di ba chapter 4, no, matunatan na karon, the glorious departed, galain ng Israel, bao ang ark gin-capture. Pinuhay sila kabalo that God will display His glory powerfully dito sa land of Philistines. It doesn't mean kaya na-defeat ang katawan sa Diyos, it doesn't mean na na-defeat ang Diyos mismo. Pero ipakita niya sa Diyos, paglabot ang chapter 5, ipakita sa Diyos sa Philistines siya. Nakuha niyo ang ark, pati dahil may naperde niyo akong katawan, it doesn't mean na naperde niyo yan. Kamu victorious, kung tawa matabo sa inyo nga Diyos, si Dagon, anong matabo sa land niyo, wag sa inyo nga mga katawan? No? Sa chapter 5 na, pag chapter 6, nag-resolve ang mga lords and Philistines, ibalik sa namin yung ark. Kaya malas yung dala sa aton din. Daw puro tumor, puro mga kasakitan, no? Pagbasa mo chapter 6, kapilagin sulit-sulit, or chapter 5, the hand of the Lord was heavy against the people of Ashdod, dito sa land sa Philistines. Pag chapter 6, tipon-tipon sila, balik na ni. No? Ma-offer kita guilt offering. Ba nila, suggestion na sa nila ng mga officials man. Panabalaan nyo kung siya rin na bala, kung batunon niya na guilt offering. Pero sa pagbalik chapter 6, dira ang mga katawan sa Bethshemesh, may gitpatay pala ang Diyos. Because they looked upon sa Art of the Covenant. Ito wala lang gani sa ila na, ito pa rin sa ila reaction man sa katawan sa Ashdod. Nga tiyari ay, sinubi mga sarang sini nga Diyos, wa ayon ang ang gitawag nila, mga katawan dito sa Kiriath Jearim, nga mo to ang in charge sa Art of the Covenant. Nga dito na punto for 20 years ang Art of the Covenant. No? So, ang story sa chapter 4 to chapter 6, wala kada-akita kay Samuel. Kay inip natabo, no? After so na-capture ang Ark, 20 years pa na nag-stay dito ang Ark sa lugar sa mga katawan sa Kiriath Jearim. Si Samuel din nag-grow pa daya. Kasi matingala ka, pag chapter 7, verse 2, nagsulod ang words ni Samuel. Di ba lang ending sa chapter 4, beginning sa chapter 4, verse 1, the word of Samuel came to all Israel. At then, ang sumpon doon ka na doon nag-isol. Okay, gin-summarize dira ang chapter 3, na si Samuel nag-grow, he became an established prophet sa Diyos, ang Diyos upod niya, and the word of God came to Samuel, at ang word ni Samuel came to all Israel. At din sumpon dira ang story sa Ark. No, doon gin-summarize anay si Samuel chapter 3, last ng mga verses. No, pagsulod chapter 4, verse 2 gin-story ang natabo, no, sa before sa 20 years na na-stop ang Ark of the Covenant sa lugar dito
sang Keret Jearim. No, nga Samuel nag-grow. Pagka chapter 7 verse 2, verse 3, si Samuel nagambal sa katawan sa Israel. If you are returning to the Lord. Nakatabla. Ang malang ibukada sa pulong na ginambal ni Samuel. Pagbalik niya sa eksena, after chapter 4, 5, and 6, kaya hindi natabo niya within 20 years na. Si Samuel nag-grow pag sa nagdakulag ni Samuel, verse 3 sa chapter 7, and Samuel said to all the house of Israel, if you are returning to the Lord with all your heart, then put away the foreign gods. Tantawa ha? Chapter 1, grabe emphasis sa worship. Pero ang mga tao nga nag-lead sa worship were corrupt. Kag, by the way, ang katawan sa Israel, tantawa, they go through the motion. Nag-perform sa ilang duties as the people of God. Pero again, revealed there, chapter 7, ni Samuel. Kung gusto nyo magbalik sa Diyos, o nga ako nang ilang mensahe, kinitalikod sila sa Diyos. Hambal ni Samuel, kung gusto nyo magbalik sa Diyos, then put away all your foreign gods. Meaning, wala silang kasimba sa tutuod na Diyos because they have their gods and goddesses. Foreign gods and Ashtaroth from among you, and direct your heart to the Lord, and serve Him only, and He will deliver you out of the hand of the Philistines. Di pala, chapter 4, balik kita. No? Dili kita pamalandong. Una nga makita naton diri sa chapter 4, verses 1 to 11. Defeated nation and captured ark. Ang muna makita naton sa verses 1 to 11, the defeated nation of Israel and the captured ark. Dito makita when God punishes His people. Hindi lang lahok mga tuturan. Hindi lang tuya na-decide na siya. Sige, silutan na wala. No. God has very reason nga agin silutan iya kawan. Because they were walking according sa ila nga gusto. According sa ila nga paminsaron lang kung anong ila nga what is good in their own eyes. God punished His people. Remember sa prayer ni Hannah, chapter 2, ano basa ng Diyos na? Nagkam lang, balik kaya. Verse 2, there is none holy like the Lord, for there is none besides you. There is no rock like our God. Talk no more so very proudly, verse 3, let not arrogance come from your mouth. For the Lord is a God of knowledge. O matsyag mo, ay nakabalo ng Diyos. Pwede ka maka-go through the motion, maka-perform sa mga outward na mga bagay-bagay. Hindi kasimba, sila nagahalad sila kada tuwid. Kabalo mo ng Diyos, pero ang balit, hanad rin siya nga pamuyo. God is a God of knowledge. And by Him, actions are weighed. It doesn't mean kinagubra kasi ng external. Nag-perform ka sa duty mo, and then ang Diyos nag-approve na. No. God looks on the heart. Kabalo ang Diyos mga kuturan. Nga pwede tanan mapiki. Pwede tanan mapiki and those show lang na eh. But God looks on the heart. Actions are weighed. Verse 6, the Lord kills. Tama ba? Ginabala, patay ng bata nila. We see the defeated nation and the captured ark. Verse number 1b. Chapter 4, verse 1b. Now Israel went out to battle against the Philistines. They encamped at Ebenezer. Ang minisang Ebenezer is house of help, or God helps. Lang tawag lang ang pangalan, palang diri na defeat sila. Pero sang ginluwas sila sa Diyos dito sa chapter 7, verse 3 and following, gitawag man to ni Samuel ang lugar Ebenezer. Kaya bala, until now the Lord has helped us. Wala binsang Diyos totally pabayaan niya katawan. Bisan pa nga nagambala, balbalon ka mo. When you read Deuteronomy,
Ang covenant sa Diyos, ang basa Diyos siya, if you do evil, then babalon na ito mo yan. No? Pabayaan ka mo, silutan ka mo, but if you do good, then I will bless you. Amo na yung pinatudlok sa Biblia. And you expect kung mag-ubra ka sa malain, balbalon na ito sa Diyos, kag ang muning natabo. That's why ang bago na wala niya ng Diyos, nag-decide na nga balbalon in Israel. No. Kaya gin-reveal ni Samuel, they have their gods and goddesses. While at the same time, nag-perform sila sa ilang duties as the people of Yahweh. Kadto sa Shiloh, nag-worship, dala-dala nila ng mga offerings, tanan. Pero dili mga pagturan, the Philistines drew up in line against Israel, verse 2, and when the battle spread, Israel was defeated before the Philistines. Remember ng basa ng Diyos kay Moses, kag kay Joshua? Do or obey my law. Why? Because no man will be able to stand against you. Just follow my law. Kay hindi sila makapirdi sa imo. Kag klaro niya sa Deuteronomy. Hambang sa Diyos, when you go out to battle against sa mga armies niyo mas dagko, pagdamo sa inyo, mas stronger sa inyo, do not be afraid, do not be dismayed. Because I will be fighting for you. Inaya kung magtuman sila sa Diyos. Di ba mo na nakita sa book of Joshua? Once nag-obey sila sa Diyos, ay unstoppable. Hindi sila mapirdi. Jericho, why to gani, ulat sa rin napakapos na guro. Pero wala sabing kapos sa sige, away ito magkuhan. Kasi sabit sila, sigit sila. Why na? Pero ang AI nga kajutay-jutay kumpara sa Jericho, ay may napatay kasi na. Imagine ka, ginlagas pa sila sa mga katawan sa AI, nga kajutay sila. Why? Okay, ang klaro nga sugo sa Diyos, hindi kang magwa sa sila ng mga damit dira, kay, ako na na yan. Tibaw si Achan, nag-literate. Kaya ito nadagtaan ang katawan sa Israel. Nakasala sila sa Diyos. Pirdi sila. O ari. Nagbattle sila against the Philistines. Kagambal diri, Israel was defeated. Kabalo ka na dayon mga kuran. Every time mabasahan mo na Israel was defeated, meaning nagtalikod sila sa Diyos. Naging bayaan sila sa Diyos. Amen. Wala ka mo nagtuman sa akon. Aray, sige. Ano ginapromise ang Diyos kay Moses, kay Joshua? Just obey. This word shall not depart out of your mouth, but you shall meditate therein day and night. Ang last part nila, kung anong brown sa imo nga kamot siya, you will have good success. Sa diin na sa konteksto. Ang konteksto nga perdihon nila, i-drive out nila ang mga enemies nga nag-occupy sa promised land. Pero nagtawa, anong central sa ila kabuhi dapat? While doing that thing, must be the Word of God. Na matuman sila sa Diyos, paghampa sa Diyos, attack, paghampa sa Diyos, hindi. Pero sa AI, sino nag-decide? Sila na. Joshua, padala lang na sa jutay na tao. Jutay na sila. Jutay doon po. Perdik pa sila. Nag-decide sila on their own. Ano natabo sa nintuan si Joshua sa mga Gibeonites? Natawa lang. Pero once nag-obey sila sa Diyos, ay pila ka kings in perde. 31 kings. Mga dakpo, kag mga powerful pa ikumpara sila. Kag Israel ba na? Ano ba sa Diyos? Ay ba sila, hindi pa kabalo yung mag-away. Imagine, ang ba sa Diyos kay Joshua, ang ilang mga horses, ang mga chariots nila pang sulugan nila, ang mga horses nila, paano ang string da? Hindi ka mo magsalig sa kabayo. Kaya hindi nila yung strength ng Diyos, salig ka mo sa akon. Ang tawa gusto sa Diyos, nang iya katawan, masalig sa iya. Kaya once magsalig sila sa iya, pag nag-obey siya pulong, undefeated sa Israel. Pero yan, we saw Israel was defeated. Nga, chapter 7 verse 3, they have foreign gods. Nagasimba sila sa iba niya Diyos. Amo nga dyan po ng problema sa time ni Moses, sa time ni Joshua. Agari yung mga dugay-dugay, masulot na ang monarchy. Lantawaran na tabo sa last
3, 4, 5 chapters ng Judges. Nami, sa Levite, doon naman yun. Iasawa, ginchap-chap niya. Natao na naglatabo, may concubine pa. Imagine. Dito pa naman ano mawawila ng spirituality sa Israel, wala bandado. Puro lang ka ng external. Doon pa rin sa atin na pinag mo. Just to keep the church alive, bubuhay sa parang activities. Para tanan man baka tanan nag-aaral ng tenda, mga tutong, mga tutong. Tutong nga nung ginamin mo, tutong mag-attend sa activities. How about ang pag-apply sa pulong sa Diyos? Tutong man ay yan. Because we can't fool God, but we can fool ourselves. Nga man baka ba? Tutong ito yan. Tama na. Paano tanan nga mga kasimbahanan? Halos tanan ng mga pastor pag ano sila yung jutay. Especially kung mag-support alin sa babaw. Pag i-check ka ba nga jutay, di wala ka-grow ministry mo. Di ano grow ni pastor? Kaya di ka ginakugasan mo. Tanan ng mga reports sa butigil. Nag-attend sa Bible study, walang written. Grabe. Nga luwas na, pinakabilog mo. Jutay sa mga luwas, nagligan na ulat. Grabe na ministry ba? Sa Glendale, may naluwas kita. May na-reporting mo na, wala yun, kung baldado ni Glendale, patay niya nga sa bahan. Ang inyong pagtipon, Domingo lang. Why na sa iban? Pawan na ka mo sa iban, mga pakulo. Tayo mo ganun brown, just to keep the church going and alive man. Buka ka ng mga aktibidades. Para ma-attend sila. Siyempre, mag-post sa Facebook na damo, di ba? Ito ko namin man. Pero pag-post mo lang ito laban namin siya. Dapat yung tayo sa atin. Mga kuturan, God knows lahat. Pwede tayo makago sa mga motion, hindi mga outward ng mga kwan. Pero kabalo ang Diyos sa talikso. Hindi ta matago kung anong spiritual condition natin sa namin nga barong, sa namin ng mga bagay. Though parehas no blast go before God. My thoughts, lagi ko suor. Arang Israel, kung lang tamo chapter 1, naman mga, dito mo naman problema sila nga worship, yearly to sacrifice nila. Pero paglabot, chapter 2, 3, 4, they were defeated before Philistines who killed about 4,000 men on the battlefield. Ang tawa. 4,000. And then verse 3, when the people came to the camp, the elders of Israel said, why has the Lord defeated us today before the Philistines? May sabat na natin nga panukla. Nga anak, ginpapir, di kita sa Diyos. Because of their sins. Alam tawa kahit people are doing what is right in their own eyes. Ano solusyon nila? Natawa. Ang yun naman po, nga ginpapir, di kita sa Diyos before the Philistines man. Anong ina solusyon? Ay, talon ta gali ang Ark of the Covenant. Huwag ka swerte sa batol. Dumidjugin anong talo, malas-malas ta. Nalimpa ta gali magdala sa Ark of the Covenant. Nga anong Ark of the Covenant? It is not just a symbol nga ang Diyos ko nila, kundi inaya na pakita that God is with them, gidya. Sa presensya, hindi lang yung simbolo lang. Nga mo na ginambal sa Deuteronomy 6:2 man, dito sa Ark of the Covenant, I will meet with you. Nga mo na dito sa tabernacle, sa wilderness, ang pinakasentro, dito sa ilang life sa wilderness, ang pinakasentro, yung tabernacle. Ina nagasimbolo na God is dwelling in their midst. In the midst of His people. Pag ina-language na sa
sang Biblia. No? Kag diri mga kauturan, perdi sila. Sige, dalotang art of the covenant. No? Anong matiyag mo sa art of the covenant? Lucky charm? Gawin malas-malas na. Anting-anting, walit na mapirdi. Ano man nagpapat na pa? Art of the covenant. Pero kabalo ka mo nga na-perdi mo. Ang Diyos ang perdi siya. Dalo pang art of the covenant. No? Di na nila pagsalin. Hindi sa Diyos. Ato sa art of the covenant. Pero lang tawa. Kaya ko na pinuman. Yung man ang suggestion. Natawa ha? Let us bring the ark of the covenant of the Lord here from Shiloh, that it may come among us and save us from the power of our enemies. Ang ark of the covenant. No? Pero pa-defeat sila sa Diyos. Verse 14, kuha nila. Kagarigin ng Masayas man, and the two sons of Eli, Hophni and Phinehas, were there with the ark of the covenant of God. Chapter 3. Chapter 2. Di ba lamang patay mo sila? No? Chapter 2, I mean. Verse 25. But they would not listen to the voice of their father, for it was the will of the Lord to put them to death. Ang bata nila. Yari pa, bawupuli sila sa ark of the covenant. And yung mga worthless men, these priests who did not know the Lord, they were carrying the ark. Kay Levi's na yung pare na yung makabit sa ark of the covenant. No? Magkawin pa patay din sa Diyos, no? May mercy dyan po ng Diyos pa. Verse 5, as soon as the ark of the covenant of the Lord came into the camp, grabe ko na, ang ilang, para lang okay kami yan. The Israelites shouted, no? And the earth resounded. Pinulbaan ng Philistines. Ano rin siya man? Ano rin gaginaho? What does this great shouting in the camp of the Hebrews mean? And when they learned that the ark of the Lord had come to the camp, the Philistines were afraid, for they said, a God has come into the camp. And they said, woe to us, for nothing like this has happened before. Woe to us! Who can deliver us from the power of these mighty gods? Sakto man nga pamangkot, who can deliver us from the power? Pero ilaya pang tulog yung mighty gods. No? These are the gods who struck the Egyptians with every sort of plague in the wilderness. May aras na yung balo about sa Diyos ng Israel. Ang Philistines. Tagway labot sila. Pinamatay pa na ganiban sila. Kalabanan sila ni Samson. Remember? Judges chapter 16. Perdi matong ilang kanipay. Kaya nga, si Samson, mao na perdi ganila. Dapat na perdi man ang Diyos. Pero nung ginubra sa Japon sa Diyos, ginperdi sa na Japon sa Diyos, bagay kay Samson man. Namang bakap lang ako daw nakaptive na dito sa Philistines. Pero dito pag ipakita sa Diyos Japon ang iyagahong. Muna Japon na matabo, chapter 5. Na-captive ang ark went into exile sa enemy territory. But God will display His glory powerfully dito sa sinaang lugar. Kag diri mga kulturan, binilang ilang pagdaog ara sa Ark of the Covenant. Ano na pang Ark of the Covenant kung ang Diyos ng biya na nadaan sa inyo? Doon parehos lang may harap sila templo. Pero anong ginobra sa Diyos? Jeremiah 7, 8-15. Nagpakalim pala sa Diyos. Ini nagambal si Jeremiah about sa Israel man. Mga batulan man sa sininga time, no? Sa time ni Jehoiakim. Look at Jeremiah 7. Verse 8-15. I will cast you out of my sight as I cast out all of your kinsmen and all the offspring of Ephraim.
As for you, do not pray for these people, or lift up a cry or pray for them, and do not intercede with me, for I will not hear you. Do you not see what they are doing in the cities of Judah and the streets of Jerusalem? The children gather wood, the fathers kindle fire, and the women make dough to make cakes for the Queen of Heaven. And they pour out drink offerings to other gods. Gasimba sa Diyos, sa time pa niyo, sa time, sa mga hari na, sa time ni Jehoiakim. Ano kung Japon? Serving, worshiping other gods. To provoke me to anger. Is it I whom they provoke, declares the Lord? Is it not themselves to their own shame? Therefore, ay sobrang nagdinong na naman. Naglapaw, wala akong basa. Sorry, verse 8 gali. Now behold, you trust in deceptive words to no avail. Will you steal, murder, commit adultery, swear falsely, make offers to Baal, and go after other gods that you have not known? And then come and stand before me in this house. Sabihin na siya, sa Jerusalem. Ang templo dito sa Jerusalem. Anong binubras ng Diyos sila? Lantawa. Verse number 10. And then come and stand before me in this house, which is called by my name, and say, we are delivered. Only to go on doing all these abominations. Gasimba sa Diyos. Kadto sila sa Jerusalem to worship God. Verse 11. Has this house, which is called by my name, become a den of robbers? Di mo na nabasaan ang den of robbers sa New Testament. Remember, si Jesus nagkadto sa templo. Amo man Japon. Habang so you are making my father's house a den of robbers. Kita mo, gibuba sa Diyos sa templo. Ang literal na templo, kagway na abot siya na, pagambat ni Kristo pag-ubra ito, pinangabuhay itong mga gamit sa templo ng Balisisas. Destroy this temple, and in 3 days I will build this again. He was speaking about the temple of his body. Kabiri, verse 12. Go now to my place that was in, sabihin, Shiloh. O, balik sila sa Diyos. Remember, anong tapos sa Shiloh? Where I made my name dwell at first, and see what I did to it because of the evil of my people Israel. And now because you have done all these things, declares the Lord, and when I spoke to you persistently, you did not listen. And when I called you, you did not answer. Therefore, I will do to the house, house in Jerusalem, that is called by my name, and in which you trust. Nagasalig ka mo sa templo. O, hindi niya sa akon. Nagasalig sila sa Shiloh, sa ark. Hindi na sa akon. Kasi ibang Diyos Diyos. Which you trust, and to the place that I gave to you, and to your fathers, ang tawag, as I did to Shiloh, I will cast you out of my sight. Ginbayaan sa Diyos ang iya dito, dwelling place sa Shiloh, because of the evil of Israel. Agariyo? Sa Shiloh, di ba? Dito ginreveal sa Diyos ang iya pulong kay Samuel. Dito Samuel nag-minister sa Diyos. Kagambal nila, dahil ang ako na kabilang, para daw may umibuinas ng paglas. Basi pa lang. Kinulbaan pang kontra nila, why kabanong kontra nila? Ang daog sila, Japon. Kadua. No? 1 Samuel chapter 4, verse number 9. Take courage, po grabe pa nga pagpaisog sa mga Philistines. Take courage and be men, O Philistines, lest you become slaves to the Hebrews as they have been to you. Be men and fight. So the Philistines fought, and Israel was defeated, and they fled every man to his home. And there was a very great slaughter. Pila? 30,000 foot soldiers. Una, 4,000. Subong, 30,000. And the ark was captured, and the two sons of Eli, Hophni and Phinehas, died. Defeated nation and the captured ark. And then verses 12 to 22, we see the dead priestly family and the departed glory.
the dead priestly family, bata ni Eli, si Eli kang asawa. And we see that departed glory. I mean, isang departed, actually, gone into exile. Ang ark. Daw pa niya, gin-exile dito sa Philistines nga land. Verse 12, may nakapalagyo. A man of Benjamin ran from the battle line. O si Eli. Ano concern ni Eli? The ark. Ang ark. Gabantay siya dito, mga kuturan. No? Batian ni Eli ang outcry, and he said sa tao, what is this uproar? Verse 15. Verse 14, then the man hurried and came and told Eli. Now Eli was 98 years old, and his eyes were set so that he could not see. Ulag sa ngalaan. Ito pala sa time pagtawag sa Diyos kay Samuel. And the man said to Eli, I am he who has come from the battle. I fled from the battle today. And he said, how did it go, my son? He brought the news, answered and said, Israel has fled before the Philistines, and there has also been a great defeat among the people. Your two sons also, Hophni and Phinehas, are dead, and the ark of God has been captured. Saan nabatian ni Eli? Hindi ang bata niya napatay, ha? Saan nabatian niya that the ark of God was captured? Eli fell over backward from his seat by the side of the gate, and his neck was broken, and he died. For the man, hindi lang ang tigulan, he was heavy. Tambok. Mga tambok. Oh, itong mga sacrifices, offerings. Ang masalis pinapilit yung mga choices part. Nagsisi. No? Meaning, grabe nga pag ni Eli. Ang sala, that's why, hindi lang yung sons ni Eli yan nag-treat sa offering with contempt. Even Eli himself. Siya mismo, siyang pare. Patay siya. The dead priestly family, he died. And he had judged Israel 40 years. 40 years na pagpakasala. Now this daughter-in-law, the wife of Phinehas, was pregnant and about to give birth, and when she heard the news that the ark was captured, and that her father-in-law and her husband were dead, she bowed and gave birth, for her pains came upon her. And about the time of her death, the women attending her said to her, do not be afraid, for you have borne a son. But she did not answer or pay attention. And she named the child Ichabod, saying, the glory has departed from Israel. God has forsaken His people. The glory has departed from Israel. Ang iyang concern, because of the ark of God was captured. Because of her father-in-law, and because of her husband. And she said, the glory has departed from Israel, for the ark of God has been captured. When God punishes His people, lang tawag lang kung anong maglatako, but before ang Diyos mag-punish, tulupon naton ang aton mismo kipagpura. Ang Israel hindi pwede complain sa Diyos, Lord, lalo ka man ba? Kada tuwing kami nasimba. You just go through the motion, outwardly, performing your duties. Pero ano ang sunod? Layo sa Diyos. Remember sa time ni Jesus, anong ginambal niya sa mga Pharisees? Tsaka ito ginambal niya sa inyo. These people honors me with their lips, but their hearts are far from me. Ari kita pirkin. Ang attitude, ang behavior, kung nag-conform sa Biblia, hindi na makutura ng atong performance sa iglesia. Kaya usually, amo nang ipasisubong sa halos sa kadamaan sa mga simbahan. Activities, day activities, to kung diin na. O luya man mag-post sa Facebook at lupay. Just to keep the church going. Nga daw alive na.
Pero diin kita na, no? Hindi mo na pagtulungan sa Diyos na babae yung inyong ministry. Repair niya ang sulod. Hindi sa performance natin yung ginapakita before Him. Because before God, we are naked. Muna nga matingala, kung nga mo ng Diyos na. Examine ourselves. Examine natin ang atong pagtingin ng matutunan. Nga ang art na captured because of the people of God committed sin. They rebelled against God. And God, okay, are. Kapirdi naman. Hindi pa ako mag-exile na just the art of it. Because you will be exiled in the future. Why di sila ginbayaan sa Diyos yan? Art na yan. Pero pakita ko sa inyo, I will display powerfully my glory na ginahambal nyo that departed from Israel. Chapter 5, makita na. Pero dito sa chapter 4, matutunan na makita na ito. No? Mga Ginoo yung nag-punish din, basta iya katawan ng Pilipinas. The nation was defeated. The ark was captured. Ang family, isang pari, patay. The glory has departed. That will happen if God will punish His people. Agbasa sobra pa na. Pero aling taho ng kuturan. It will never happen na i-punish sang Diyos ang iya katawan dito, no, sa ultimate na suffering, the ultimate na punishment, because He has already punished His Son, Jesus Christ, who is the ultimate, living, perfect example of the presence of God. At tuya grabe kami sa akin na nga ang art of God is the symbol, signs ang presence of God. Pero anong tahong yaw, ginpadala sang Diyos ang iya bugto nga anak. Kita mo nung hambal sa mga katawan, this is the Word who became flesh, who dwelt among us, who pitched His tent, who dwelt in the midst of His people. Pero ang tanan nato nga kasalanan, ito gin sukot sang Diyos nga may kay Kristo Jesus, who is the very embodiment sang presensya. Hindi kita grabe. Ang storya dali, mabalik sila sa Diyos. They will return to God. Chapter 7. Amo ng realidad yung magtuturan kung katawan sa Diyos. When God judges His people, ang iya tutulong katawan, mabalik niya sila. Amo na magtuturan, gabi nga lesson sa aton, na kung kita tutuod ng mga niluwas, when we commit sin, wala na kita sa paglahong na iban, other than the Lord Jesus Christ. Sa 1 John, grabe nga na-comfort. Aba ni John, if you say that you walk in light and you hate your brother, you are a liar and you are walking in the darkness. If you say that you have no sin, you lie and the truth is not in you. Natabla. Kung Christian ka, ang realidad mga kauturan is we will commit sin. Hindi pag-ibig-interpret na I am not saying na Christian magpabilin consistently nga magkabuhi sa sala. No. Hindi ang mga teaching sa Bible. Ang teaching sa Bible is that ang Christian makasala di Diyan. Kaya ba ni John, if you say nga wala kasala, kabinuntig kaya. May 1 John 1:9, kung makasala ka, we can go to God and ask for forgiveness. Na God is faithful to forgive us and to cleanse us from all our unrighteousness. Nga, si Kristo nang imatay na sa aton. God has no right hindi kita patawaron because Christ has paid for all of our sins. And then chapter 2 sa 1 John, if anyone does commit sin, ginsulit mo dapat ni John. We have an advocate from the Father, Jesus the righteous. Kung makasala ka, ang only
hope naton si Jesus. The place where we can meet God. The place where we can receive favor and forgiveness from our sins. Hindi nga kayo nakasala ko, hindi ko mamudyo, kayo medyo nguya sa Diyos. Hindi ko magsimba na, hindi ko lagi sa aking pangubra. Maguturan, pride na yan. Pride na. Ang gusto sa Diyos, when we commit sin, we come to Him asking for forgiveness. Because He is ready and He is just to forgive us. Hindi ang Diyos magsupo sa mo tunto, kakapila ka na nagpangalan kapatawaran, solito naman dapot. Hindi ang Diyos pa sa aton niya, nga may limitation ng aton forgiveness. God wants His people to come to Him in repentance and in faith. Because God will never forsake His people. Remember ang prodigal son? Kung ano-ano na ito pinag-ubra sa mga mga. Pero nantawa ba na? Layo pa lang ng tatay, gabantay na kung saan o mabalik ang iya ng bata. God is like that. Hindi siya magbiya sa atin because covenant niya na yung maguturan. He will not leave His people. His covenant people. Ginbayaran, ginbakal kita yan Christ Jesus. And that is why, ang kantagi na, before the throne of God, grabe yung comfort na. When Satan tempts me to despair and tells me of the guilt within, sinong paglao mo? Upward we look and see Jesus there. Wala yan sa atin, hindi sa ating performance. Kaya makasala kita. We will fall into sin. Sinong gid? Si Angelo Gonzaga, sinong gid? Sino kagid? Moses did not enter the promised land. David, a man after God's own heart, fell. Peter, sino kita? Anong ipabugal ka sa Diyos? That is why it is very safe na magpalapit sa Diyos rather than flee. Kaysa na nag-give ka sa Diyos. Malapit ka sa Diyos. Kaya may forgiveness. Katahong na yung mga dunan. That is the very message of the gospel. Don't flee from God. Hindi mo nag-give sa Diyos. Malapit, balik, di ba? Mapalagyo ka sa Diyos na gusto mag-bless mo. Imagine. Malagyo ka sa Diyos nga rin. Hindi man na mag-forgive sa mo. When we come to Him in repentance and in faith. Ang problema kapag ito, kasi tao hindi mo forgive sa mo yun. May limitasyon na yan. Amo ng Diyos yan. Kaya rin, art of the covenant. Anong gusto ng Diyos sa katawan? Kita mo sa Samuel. Anong pulong na yun? Dibla, paimbukata nga pag-reveal sa Diyos sa pulong niya. Kasi nung gin-reveal, kay Samuel, pag gin-reveal sa kay Eli, anong judgment? Pagtapos nila, nga napindi sila dito sa Ebenezer. Pagbasa mo chapter 7, anong imbukada sa words ni Samuel? Review? Words of comfort. Talikod ka mo. Because God will save you from your enemies. Give up yung talang ng mga Diyos. Because God will save you. Kita mo na din ang pangalan ni Samuel sa sinang lugar? Ebenezer. Until now, the Lord has helped us. Amo ng Diyos na itong mahutuhan. We cannot run away from God. Ang pinaka-safe na place is to run to Him. Malapit kita sa Diyos. Hindi malapit. Kung Christian ka, kung hindi ka man Kristiyano, wala ka masalipan na safe na place. Balik ka magyapon sa cross kay Kristo. What? Nga cross. Because dito sa cross, we stand forgiven. We are loved. We are shown favor. Ay, grabe. Tinatabla natin motivation din mag-serve sa Diyos. Out of love. Hindi out of fear kay pastor na kinamabatihan kang pastor sa Facebook. Di ba? Wala ka kadto simbahan, kinahuya kay pastor. No. Wala kami din ni Pastor Claudia, hindi kami maturity. Kag do not please. Hindi kami pag-i-please. Atong i-please ang Diyos.
Enable din niya. Pwede niya bumuon sa Diyos yan. Mga kuturan, wala kita sa iban mo other than Jesus Christ. Kabay pa, we will run to Him because He is our refuge and strength in times of trouble. Let's pray. Lord, salamat kayo sa pag-remind sa amin sa inyo. Wala ka gid, Lord, sa rason tuon nga i-cast out ang imong katawhan. You are always forgiving. Salamat kay shadow man kaklaro, Lord, kung ano ang Christian kung ano ang hindi Christian. Yes. Ang Kristiyano niya Ginoo hindi niya mag-abusar sa imong mga pabor. Kundi, Lord, He will try to live sang life na nag-please sa imo. Pasamtang obra siya na sometimes madagdag sa pagkakasala. Because hindi siya perfect. And that's the reality, Ginoo. If we will say that we have no sin, we lie, and the truth is not in us. Kung anong gusto mo, Lord, sa amo niya, na kami mag-confess ang among sala sa imo to say the same thing. Mag-agree sa imo that you are righteous, na i-punish kami, i-chasten kami sa sining nga sala nga among kinubra. Hindi kaya gusto Ginoo nga takluban nga among sala. Hindi ka gusto nga magpa-pretend kami nga mga maayo, kami nga ang kamaturan, hindi kami maayo. Because you know our very hearts. You know our thoughts, you know our motives. And we are naked before you. Wala kami, Lord, sa may matago. Dahil kaluiti kami. Ngayon, hindi kami, Lord, maging pariyo sa Israel nga puro tanan outward. Ginatago ang bulog na aras sa sulod. Buligi kami, Lord, na magpalapit sa inyo. When we commit sin, because you are the only safe place na amon mapalagiwan, amon mataganan, amon mapalapitan. We can't run away from you. And if we run away from you, Ginoo, ang gaulat sa among judgment ng Jacob. But if we run to you, may anak kami refuge, may forgiveness, may grace. Salamat, Ginoo. Salamat kay Jesus. Na siya, Lord, ang sinutan niyo instead kami. Para bayaran ang among sala. Salamat kay Kristo Jesus. Kabay pa, Lord, kami as a church, magkakabuhi, reflecting the very message of the gospel sa among mga kabuhi. Maluoy ka, patunguha kami mo. Patawanan din kami kung na-frustrate ka namon. Pero salamat, Lord, kay always forgiving ka. Yes. Always gracious, loving, merciful. Kaya kung hindi niya, Lord, yung tuod ng Kristiyano, mag-aabusar niya sa imong bugay. Mag-abuse sa imong goodness. But ang kamaturan, Ginoo, your people will not continue living in sin. Though they may sin sometimes, but they will not live in sin like sa mga unbelieving people. When we commit sin, we have this guilt because of the Holy Spirit that is in us. Kag ina, Lord, positive ina, nga gina-confirm mo sa amon that we are truly your people. Kay may guilt kami. But ang delikado, kung mag-ubra kami sa sala, nga daw wala kami ginatubla. Nga wala kami nakulbaan, wala kami guilt. Nga daw okay lang. Naklaro, ginalod siya, we are doing what's good in our eyes. Nga wala pagi kami sa balatsakon towards repentance or kahuya man ang sa iyo. Lord, maluoy ka. Buligi kami nga makapangunan sa kabuhi nga nagadala sa katayawan ni tayo mayaan sa iyo. Hindi kami pagpagustuhin, Lord, kaya kung pagustuhan mo kami, ikaw yung anan lang ang dalawang sa iyo. Patawarin kami sa amin sila. In Jesus' name, amen and amen. Let's request Brother Vernon sa pag-parisito nga.